At dahil sa dami nga po ng ginagawa mga boss, ay kahapon, di ba, nag-anak sa binyag yung anak ko si Justin. Dapat po talaga si Joelyn po yun. Hindi pa nabubuntis po yung kapatid ng mister ko. Si Joelyn na talaga gagawin ninang. Tapos, ayun nga yung mga ginagawa na anak ko, papadala pala ng mangga, ganun, talagang maano rin po siya, mapagbigay po kasi po yun. Tapos, nagpapadala ng pagkain na hindi ko alam, wala ko inutos, hindi ko alam. Nung nawala na si Joelyn, saka sinasabi yung mga ginawa sa kanila ni Joelyn, ang kabutihan, yung pagtulong. Ayun nga po mga bossing ko ay dahil wala na nga si Joelyn, yung anak kong bunso, kaya ang tawag Ninang at Ninong, si Jovelyn at saka yung anak kong bunso. Ngayon po mga bossing, ako na may natutuwa, kaya sabi ko sa aking anak, "Nako anak, ikaw ay isa ka ng ganap na magulang kasi ikaw yung pangalawang magulang doon, 11 years old yung anak ko. Hay, ikaw tuturuan na kita magtrabaho." Ayan, sabi ko, imbis na ikaw ay mag-cellphone 11 years old, sabi ko, mga 1 oras ka lang mag-cellphone, maglaro, pagtapos nun, tumulong ka na sa akin dito, tapos suswelduhan kita, tapos para yung gusto mong laruan, yung mismong pinagtrabahuan mo, bahala ka, hindi ko kontra ko anong gusto mong bilhin. Basta bibigyan kita ng pera, basta kung ano yung gusto mo, bilhin mo, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Mami, gano'n ka, halimbawa, nagtrabaho rin ako ng 8 hours, magkano pasahod mo sa akin?" Sabi ko, syempre, pag mabilis ka, pero 1 oras lang siya kahapon, yung pinagagawa ko, ang bilis. Tapos, ang dami niyang idea para mabilis na gawin. Sabi niya, "Mami, kailangan ng salaan," yung mga ganun. "Kailangan ko ng ganito." Sabi ko, "Ang galing tong bata to, madiskarte tong bata to." Yung anak kong bunso, 11 years old. Sabi niya, "Mami, kailangan ko ng salaan." Sabi ko, "Ano mo ang salaan?" "Para mabilis ko itong mahimay." Sabi ko, "Aba, oo, sige, punta ka doon kay daddy mo, doon ka manghingi kasi may ginagawa din ako." Ayun, kasi, ayun nga po, di ba, kagaya ng mga Chinese, ayan. Kung di nyo tatanong, sa side ng mga tatay ko, may lahi po rin kami, mga bossing ko. Ayan, tapos, ayun, sa mga side na mga ganyan, kaya bata pa lang tinuturuan na magtrabaho, yung mga ganun. Ayan, kaya sabi nga po nila, bata pa lang turuan mo sila na magtrabaho. Mali yung kasabihan na, yung sinasabi nila na yung hirap na pinagdaanan ko ay hindi ko paparanas sa aking mga anak. Mali po yun. Pero syempre, huwag mo iparanas yung sobrang hirap. Yung ba tuturuan mo siyang magtrabaho, hindi yung manghingi, hindi yung umasa, hindi yung mga uto, yung mga ganon. Kailangan turuan mo siyang magtrabaho. Para in case ano man mga bossing ko, marunong siyang magtrabaho, marunong siyang dumiskarte. Ayun, humanga nga po ako sa anak ko. Sabi na anak ko, "Kailangan ko lang ganito, mami, para mapabilis." Aba, ang bilis. Kasi sa iba, hihimayin po yun. May naging tako ko dito mga bossing. Naku mga bossing, kung talagang kailangan idudulot mo lahat, tapos titignan mo lagi yung ginagawa niya kasi nako, parang gusto niya yung lalong mas tatagal. Tapos ang unti-unti lang nagagawa niya yung mga ganun mga boss. Siyempre tayo ng mga nagpapasahod, tayo may-ari. Lugi tayo doon mga boss. Tapos yun, ang galing ng batang to madiskarte. Inano nga po niya ako, sabi niya, "Mami," kasi di ba bata pa mahilig sa laruan, "Mami, ano kaya punta tayo sa Divisoria, maghanap tayo ng mga murang laruan, tapos ibebenta ko online." Sabi ko, "Anak, hindi ko pwede magbenta pa ng online, batang-bata mo pa." Or kaya kahit hindi ako, kukuha ko ng tao. Sabi ko, "Wala itong batang to, 11 years old, magninegosyo ko na kaagad." Mana siya sa ate niya, mana sa amin, mana sa akin mga boss. Yan, yung mister ko naman, tulong yan sa lahat din. Alam mo, alalay lahat. O, anong kailangan mo, ganun maasikaso. Pati sa mga gamot po namin, ganun. Parang lahat kami tulungan dito, umiikot. Yan, ito yung anak ko. Ang dami niyang racket, mga bossing. Bago yung nawala, may damit po siya, may spa, may yung mga panlinis ng kuko. Tapos meron din po siya, mga bossing ko, mga pabango. At ang dami pang iba, pati mga pagkain, yung chichirya. Ang dami niya po mga racket, mga bossing. Kaya sobrang hanga ako sa mga anak ko, na parang bata pa lang, nakikita po kasi sa akin, bata pa lang, madiskarte na. Ako nga po mga bossing, elementary pa lang, nunguha ako ng bayabas mga bossing ko, kasi Batangas po kami. Nunguha ako ng bayabas, lalo na yung mga bakante na wala namang may-ari. Kuha ako ng bayabas, tinitinda ko mga bossing ko sa school. Kaya yon, yung mga ganong diskarte ng mga magulang, nakikita ng mga anak, nakagaya po yan. Kaya naniniwala ako kung ano yung nakikita nga din, kung ano yung bata, ano ka, at nakita mo sa magulang mo, magagaya mo yun. Kaya pag nakita mo yung tao, ganun siya, nagmulain sa magulang. Good morning, mga boss. Ngayon po mga boss, pakita ko lang, share ko lang po sa inyo. Ako po ay nag-general cleaning dito. Yan, inaayos ko siya, hindi pa yan tapos.
Dahil nga po, nung nabubuhay pa si Jolene, kikay po talaga yan, mahilig yan sa mga magaganda. Siyempre, lahat din tayo, lalo tayo mga babae, may tayo mag-ayos. Kaya gusto ko ma-maintain tong bahay ni Jolene na laging malinis, laging maganda. Hindi yung na-stop na. Dahil wala na si Jolene, na-stop na. Gusto ko tuloy-tuloy pa rin para, kasi alam mo naman, nandyan lang yung ano ko, masaya siya. Nakikita niya maganda, laging maayos, na laging yung ilaw po niya, kasi may nagtatanong, baka daw po maiwanan namin yung ilaw po niya. Ano po yan? Decharge. Yan. Kasi, una, syempre nakakatakot po yun. Baka nga po maiwan namin magsanipan ng sunog. Hindi po decharge na yung ginawa ko para laging maliwanag. Tapos yun, mini-maintain ko. Ang ginagawa ko sa umaga, pinapalitan ko na siya. Tapos sa hapon, may iba akong may backup po ako para i-charge naman yung aalisin ko dito. Ganun po mga boss. Ayan. Dahil kahapon ay nag-general cleaning ako, dito ko lagi nakikita si Joey na natutulog. Favorite ito suspang ito mga boss. Kahit ako tulog na po siya dyan. Yan. Tapos, yan. Talagang sobrang ang dami ko ginawa. Parang nalalagnatin nga po ko ngayon. Parang ginawa ko. Tapos itong kabilang kwartong ito. Ayan. Ito yung dati, diyan kami nagla-live. Ngayon po, ang gagawin ko po dyan, lalagyan ko ng bedsheet, pagagandahin ko rin po, ayos natin, tapos lagyan ko dito ng carpet, tapos yung isa namin TV sa may attic, ibababa ko dito, yun, parang hindi siya bakante, yung parang may nakatira, ganon, kasi di ba halata mo naman yung mga wala nakatira, yung ganon. Tapos eto, bumila ako ng ganyan, tapos eto din, sunflower, kasi favorite niya yung sunflower, tapos ayan, dito ko nilagay yung carpet na isa. Tapos, ito, nilinis ko to, pati ilalim ng kama. Tapos, ito lang, hindi ko pa siya naaayos. Kasi nga po, papalitan ko yun ng damit. Yung damit ng favorite ni Jolene. Kasi paninda ko po yun. Ayan, tapos, ito, yung mga ganito, pupunasan uli. Pero hindi siya nagkakaroon siya ng alikabok. Hindi siya alikabukin. Ayan. Pati nga itong mga make-up, nga ako sa dami-dami make-up na ito, hindi ko naman ito mapupunasan isa-isa. Hindi po siya nagkakaroon ng alikabok. Tayo kahit punasan nyo, siya maalikabok. Yan, tapos yun, malamang si Joel naglilinis-linis din yan dyan. Kasi mapapagalitan ko siya dati kapag sabi ko, Diyos ko, may edad ka na nagkaroon ka ng kwarto, tapos ayaw mo pang linisan. Araw-araw, ayun. Tapos yung isang carpet na yun, mga bossing ko, ilalagay ko nga doon, i-ayos ko lahat. Parang, yung ba tipo pag may pumasyal sa kanya, welcome na welcome, tapos bibili ako ng mga pagkain doon. Yan. Pero yung mga pagkain, mga bossing ko, yung mga lang, mga kutkutin, para in case man na may pumasyal dito, meron ako mapapakutkut sa kanila, yung mga ganon. Kasi minsan hindi ako nagluluto, na-order lang kami, or kaya po yung pagkain na bara-bara lang, mga sardinas lang, yung mga ganon. Ayan, syempre kakaya naman sa mga bibisita kay Jolene. Gusto ko laging maganda, mga bossing ko. Naglagay nga rin ako ng lotion dito, tsaka nandito yung pinaamoy ko sa Vertigo, para in case man, mga bossing ko, pag nahihilo, ganyan. Parang atong na atong ba dito, mga bossing ko. Ayoko nang, dahil wala na si Jolene, parang mukhang abandonado na yung mga ganon. Hindi. Mimintain ko palalo yung kagandahan po dito. Tapos tatadadin ko nga po ng picture, hanggang sa ngayon hindi ko pa nagagawa kasi marami pa akong ibang mga ginagawa. Pero in case, ang ganda dito, mga boss. Ayan, bumili pa nga ako ng ganyan. Ayan, para laging maganda. Alam ko, nandiyan lang naman si Jolene, kaya parang alabutan nga po ako. Alam ko, happy rin po si Jolene, mga bossing ko, sa mga nandito. At yun nga, nahuli kong panagim sa kanya, masaya po siya.